So yan, magandang araw mga classmate. Welcome to Mrs. Rugby Channel. Bale, ngayong araw po magsasalang tayo ulit ng ating mga na-harvest sa ating incubator. So ito na po yung namin, pinakamadami namin na so far na na-harvest ngayong ngayong week. So samahan niyo ako mga classmate. So ayan, ito yung mga na-harvest namin mga classmate ng 11 days. May extra pa. So yan mga classmate. So, bali 1, 2, 3, tatlong trays mga classmate. Tapos ito may kulang siyang tatlo. So kulang lang siya ng tatlo para mag-isang tray. Tapos ito yung pinaka last nating na harvest ngayong araw mga classmate. Meron tayong 13 eggs. So kung anahin natin mga classmate, kung everyday tayong makaka-harvest ng ganito, sa dalawang araw isang tray na tayo. So yun, medyo sila mga classmate ngayon. Medyo okay yung pag-lay nila ng mga eggs. So pero yung iba pa rin nag-i-skip pa rin. Pero at least meron pa rin tayo minimum of 10 eggs a day. May 10 eggs a day tayo or sobra pa siya talaga mga classmate ngayon sa awa naman ng Panginoon. Kahit medyo malamig dito sa natin dito sa lugar natin. Malapit lang sa Baguio kasi. So ito bale meron tayong 130 eggs ngayon mga classmate. Yung last na namin sinalang 100 din yun, 101 yata mga ganun, o 106 mga ganun. So ito meron tayong 130 eggs ngayon na isasalang. So ito ma-harvest siya ng first week of February. Siya. First week of February na siya mga classmates. So yan. So medyo madami-dami ito mga classmate ngayon. Isasalang ko ito maya-maya konti mga classmate. So sana patuloy tayong makaka-harvest ng ganito. At least sa dalawang days, medyo malapit ng puno ang isang tray natin. Hindi compared nung unang natin sa early bird. Medyo mahina pa talaga sila. Ayan. Ayan mga classmates, bago tayo magsalang, yan, pakita ko sa inyo yung bagong hatch natin mga classmates. Na-hatch lang to nung January 14. So, mga 3 days na sila mga classmates. So, yun pa rin ngayon. Pag pag 21 days siya mga classmates, hindi ko pa talaga yan binababa. Yun na yung ko ngayon. Hindi gaya dati. Sa 21 days, pag hapon, binababa ko na mga classmates. Pero, ngayon na, ko na talaga na sa the next day na 22 days tsaka ko sila ibababa para fully recovered sila mga classmate. Ayan. Kabababa nito mga classmate. Hindi ko lang na pakita as in ubos yung natimplang timplang tubig nila na may asukal. Ayan. So, ito medyo madami-dami din ito mga classmate. Nasa 48 na sisiw ito mga classmate na ko. Na hatch ko ngayon. Out of, siya, 52 ba yun? So, ilan lang yung hindi rin na totally na hatch talaga siya. Nag-crack din, may din siya mga classmate, pero hindi pa fully developed siguro talaga mga yun. Meron din talagang hindi masyadong perfect talaga. Pa natin na perfect pa rin. Yan talaga. Pero at least marami pa rin tayong na-hatch. So yan, pinakamarami pa rin yan sa natin. Sa white na mga pollet. Na-harvest natin sa breeding pen na ang pollet is mga white. Yan, mas marami sila. Yan sila.
Nagtitimpla naman sila kahit pa paano. Yung mga mas malalaki natin mga classmate. Yan. Yung mga nauna, mga first week to ng January natin napisa. Yan lang to. Medyo konti lang to mga classmate. Yan, nilalagyan pa rin namin yan. Ubus na nila yung ano ng malunggay o wala ng dahon. Binibigyan na namin yung mga ganyang mga classmate. Ano itong edad kahit nasa brooder. Sanay pa rin nalagyan natin ng dahon-dahon para may matuka-tuka sila. Ito mga classmate, lagay na natin dito sa ating tray. I-transfer na natin siya mga classmate dito sa tray ng ating incubator. May nag-comment po pala mga classmate dun sa latest na vlog ko about dito sa pinicture ko tong ating incubator. Balit nagtanong kung magkano. Bali mag-direct na lang po mga classmate. Direct PM na lang po sa page ng incubator ng masa. Search nyo lang mga classmate sa Facebook, incubator ng masa. Doon makita mo na yung pwede mo siyang message doon. Tapos may contact number din yata nakalagay doon mga classmate. Nagre-reply naman po sila kaagad din. So yan, transfer natin dito. So, yan mga classmate, na-transfer ko na dito sa tray ng incubator itong mga eggs natin. So, yan. Ito may mga, mga classmate, hindi ko siya pinuno kasi in-arrange ko na sa mga classmate para pag maglalagay ako sa hatcher pag 18 days nila, hindi ako mahirapan maghanap-hanap. Hindi ako matagal ng mga classmate kasi medyo madami-dami to. Ito, para mabilisan lang na maitatransfer, tsaka matatansya ko na siya mga classmate kung ilan yung mailalagay sa isang hatcher. Kasi yung hatcher natin hanggang 10 lang siya. 10 ang capacity niya per sa divider, pero hindi ko siya nilalagyan ng ganun kadami mga classmate. Bali ang nilalagay ko mga 8, mga ganun, or 7 hanggat maaari 7 lang para hindi siya masikip pag napisa na sila. Kasi pag napipisa sila mga klase sa loob ng hatcher, di mo rin maiwasan na kasi kasama yung shell plus yung sisiw na lalabas, medyo masikip na siya pag mailagay mo yung 10 sa isang hatcher, sa isang divider ng isang hatcher. Yan mga classmate. So ganun yung diskarte ko mga classmate. Ito pati rin ito mga classmate. So may na siya, sobra ito, parang ito P2 lahat mga to classmate. P2 from dito ganyan. So P2 lahat, P6, tapos dun sa likod P5. So ito dalawang lang to, 7 tsaka 8. Ito bali ilang pen ito, breeding pen na harvest ko, P3. Ito P3, madami-dami ang P3. Magmula dito 1, 2, 3, 4, bali 5 na line, 5. Tapos dito may 4 tsaka P1. So, dito sa dulo, P10. So, try natin to bagong harvest lang to mga classmate. Sinalang ko na para makita natin kung may laman o wala. Kung ano yung, din niya. So, yan mga classmate. Lalagay na natin siya sa ating sa ating incubator. So,
yan mga classmate, naisalang na natin. So, bago ko pakita ulit yung ano natin mga classmate, mag-shoutout muna po tayo ngayon. So, ngayon ko lang naharap mag-shoutout. Nakahanap din ng time maghanap ng mga magbasa din sa mga ibang natin mga classmates. So, shout out natin si ito pa ng listahan ko. So, shout out muna natin si Sir Artax Farm Ted from Bohol. So, shout out din po kay Sir Lloyd Braga from Osamis. Shout out din po kay John Mark Benson from Bisik City. Tapos, shout out din po sa Atienza family from Cavite. Shout out din po kay J. Mark Lasin at kay Sir Raven Villars. Shout out po sa inyo, sir. Maraming pong salamat, sir, sa patuloy na mga sir pala sa pag-supervise, sir, at mga misis din po nyo na nanonood din po sa natin, sa vlog po natin. Maraming pong salamat po sa patuloy na pagsubaybay, lalo na po sa account po ng aking asawa sa Rugby TV po. Maraming salamat. So, bago ako mag-end po dito sa vlog ko po mga classmate, nakita ko sa inyo mga classmate yung mga bago po na bago nating subscriber, yung natin sa ating incubator. So, yan mga classmate, kasalang na siya. Buksan ko. Nalang na natin siya. Doon na nailagay na natin mga classmate. Ganyan pa siya mga classmate. Ka-flat. So, iaano natin siya. Lagay natin siya sa automatic. Hindot mo lang sa automatic yan. Titwist siya mga classmate. Yan. One. Yes. So, yan na mga classmate. So, check na lang natin itong ating tubig natin. Itong pinaka-importante mga classmate. So, yan. Dapat puno yan mga classmate. Pag nagsalang kayo, importante yan mga classmate. Dapat hindi siya nauubusan ng tubig. So, time to time, dapat ma-check natin kung kung may laman pa yung tubig ng lagayan natin para hindi siya maubusan. Lalo na sa 18 days niya. Dapat full yung tubig ng natin incubator, puno yung lagayan para hindi ka na magbubukas kasi ng 3 days. So, 18 days, ilalagay na natin, i-close na natin. Ito, pwede pa natin buksan-buksan to sa 10 days. Pero ito, after 3 days, bubuksan namin, check namin yung tubig. Kasi makikita mo naman dun sa ilalim ng classmate. Masisilip mo siya dito. Hindi mo makita. Pero may pinagsisilipan ako dito. Hindi ko makita. Hindi ko may video. Pero dito, magkasunod, masisilip mo siya kung medyo pa yung laman. Pero pwede rin buksan mo siya. Basta wag lang siyang bubuksan ng 18 days hanggang 21 days niya. So, dapat pag 18 days, full na yung natin, yung lagayan ng tubig. So, yun lang ulit mga classmate. At ito mga classmate, chinek ko na. Maraming salamat po. God bless po at buhay po lahat ng Sabongero.